Good morning guys. Ang ibahagi ko naman sa inyo ang aking kaalaman naman kung sino talaga ang kauna-unahang nag-alaga, nagpapalahi ng mga manok na tinawag o quality lahing imported. Ang unang-una talaga yan na nag-alaga ng mga manok na yan, nagpapalahi, nagpatay ng mga farm, yung mga asindero sa Bacolod. Pag sinasabi kasi nga Bacolod, kilalang kilala dati yan pagdating sa manok. Pag Negros, hindi yan nagpahuli pagdating sa industriya sa laro sa manok. Iyan ang kinahiligan nila na laro, ang manok. Iyan ang inalagaan nila. Sikat dati ang Bacolod. Ang mga anak kasi ng mga asindirong nag-alagang manok doon, may mga farm. Ang kanilang mga anak, nakapagtapos pag-aral, siyempre mapira sila asindiro ng ibang bansa. Pag uwi, nagdala ng mga manok na mga quality imported. Iyan ngayon ang pinadami sa mga asindiro sa Bacolod. Kaya sikat ang Bacolod. Dati kilalang kilala yan. Pag galing ng Bacolod ng mga manok, galing ng Negros. Parte naman ng Tarlac, ang mga asindiro din na Cuangco at saka Araneta. Hindi ko na isa-isahin ang mga unang nagpapalahi talaga ng mga quality manok dahil mas lalo pang mapahaba itong ginawa kong content video. Ibinahagi ko lang sa inyong mabaguhan pa lang dahil sa panahon ngayon, ang dami na ring nagmarunong, mas magaling silang magpapalahi, magbreed ng manok, iba-ibang lahi, ori sa linya dahil sa manok, alam na alam nila yan. Pero ang kanaunahan talagang sikat yan, ang Bacolod. Sa ngayon na lang na marami na ang nagpapalahi din ng mga dugong imported. Pero tandaan natin, pag tinatawag og dugong imported na manok, doon naglaki galing ibang bansa yan pag tinawag imported. Pero kung tayo nagpapalahi dito sa Pilipinas na mga Pinoy na, ang tawag yan mistisuhin na. Pero hindi mistisuhin na nanggaling sa dugo sa native o kaya yung manok sa bundok nga tinawag og labuyo. Ni tinawag lang yung mistisuhin na, mistisa, kasi ang ama, halimbawa lalaki, pinarisan natin ang manok natin dito sa Pilipinas na babae, ang nagiging anak, mistiso, Pisay. Walang pinagkaiba yan kung ang lalaking Amerikano makaasawa sa lahi natin na Pilipino, ang anak niyan, Tisoy, mistiso, Amerikano na ang tawag yan. Ganon din ang manok. Kapag tinatawag talagang imported, naglaki nang galing sa ibang bansa. Pero kung dito naglaki, tayo na ang papalahi, mistiso na karamihan ang tawag yan, quality. Pero yung iba tinatawag pa rin imported kasi totoo naman din imported galing ng bansa ang ama. Pero karamihan talaga quality o kaya mistisohin. Pero ulitin ko, hindi galing na pagka-mistisohin sa mga native o kaya sa mga manok sa gubat na tinawag og labuyo. Ganyan ang kauna-unahang nagpapalahig manok. Kabisado ko talaga yan kasi doon din ako naglaki sa Negros. Bata pa ako, doon ako nagsimulang nagpalahi, nag-alaga ng manok dahil ang mga Negrosanon hindi nagpahulian pagdating sa history sa pag-alaga ay ng manok. Yan ang totoo. Kaya sa panahon natin ngayon, nagkaiba-iba na ang bloodline, linyada, nag-crosses na, marami tayo na mayroong alam. Pero sa totoo lang, ang kauna-unahan talaga yan na sikat na magmamanok dati ang mga asindero na taga Bacolod. Kaya may tinatawag o manok Bacolod. Yan ang sumikat. Huli na yung mga henerasyon ngayon na nagpapalahig manok. Kasi sa ngayon kasi, marami na rin ang mahilig sa industriya sa laro sa manok. Tulad ko, nagpapalahi din ako. Ang pagpapalahi kong manok, ginawa ko rin konting pagkikitaan. Nag-out, nagbinta din ako. Yung iba naman, ginamit ko rin sa personal kong pag-entry-entry sa industriya sa laro sa manok. Ganyan ang buhay ng magmanok. Kung totoo kang magmamanok, alam mo ang history sa mga kauna-unahang mga pamilyang, mga asindiro na nagpatayo ng mga farm, mga quality talaga ang kanilang nialaga ang mga manok. Hanggang dito muna ko, mga kaibigan kong mga mahilig mag-alagang manok kasi medyo napahaba na ang kanyang video. Maraming salamat pala sa inyo sa pagsubaybay, sa pagpanood sa aking konting kaalaman na ibinahagi ko sa inyo. Nisishare ko lang ang aking totoong nalalaman tungkol
sa buhay sa pag-alagang manok. Yan lang, thank you ulit sa pagkanood, boy.